Malapitang binaril sa batok ang isang traffic enforcer habang naka-duty sa Midsayap, Cotabato. Ayon sa Police Regional Office 12, binabantayan ng biktima ang mga na-impound na motorsiklo nang siya'y barilin. Posible umanong isa sa mga traffic violator ang may gawa nito. Pinaghahanap pa ang suspect. Nagpapagaling sa ospital ang traffic enforcer. Patay ang magkapatid sa Rodriguez Rizal matapos madaganan ng malalaking tipak ng bato ang kanilang bahay sa kasagsagan ng ulan kaninang tanghali. May report si Jamie Santos. Matindi ang pinsalang tinamo sa katawan ng magkapatid sa Rodriguez Rizal matapos mabagsakan ng malalaking tipak ng bato ang kanilang kubo pasado alas 12 ng tanghali. Ayon sa asawa ng isa sa mga biktima, abala sa kusina ang kanyang asawa noong oras na iyon. Nandun po ako, namimingwit po ako. Tapos maya-maya pong konti bigla pong bumagsak yung bato tapos tumakbo po kami. Nakita ko na lang po yung asawa ko, andun na po sa tubig, tumalsik po siya. Kawawa yung dalawa naming anak. Ayon sa mga opisyal ng barangay, kasagsagan ng buhos ng ulan nang magka-rock slide. Galing po siya sa taas, then nag-bounce po siya pababa. Tapos tumama po doon sa area kung saan nakatira yung pamilya na yon. Tapos sakto yung magkapatid na nagluluto sa kusina, sila po talaga ang tinamaan. Muling nananawagan ng lokal na pamahalaan sa mga residenteng nakatira sa danger zone na lumikas. Pansamantalang nanunuluyan sa barangay ang kaanak ng mga nasawi. Jamie Santos, GMA News. Bumuhos ang malakas na ulan na nagdulot ng landslide sa mga probinsya sa norte, bunsod ng bagyong Maymay. Pinalalakas din ng bagyo ang habagat na magdamag namang nagpaulan sa Metro Manila. May report si Oscar Oida. Ito na po ang sitwasyon ngayon dito sa... Nilamon na lang baha ang tulay na ito sa Barangay Sagana sa Laur, Nueva Ecija. Nawas out na po sa lakas po ng tubig na nanggagaling sa bundok. Ang nagsisilbing detour road doon, sinira muna para hindi magbara ang tubig sa sapa. Nanubog naman ang isang maisan sa bayan ng Bungabon. Damag lang po yan. Inilikas din ang mga alagang kalabaw. Isa ang Nueva Ecija sa mga direktang naapektuhan ng Bagyong Luis bago ito malusaw. Gusto makinisa pa sa likod namin, no? Kahit ilang lugar sa Cabanatuan City, di nakaligtas sa baha. Bagyong Maymay naman ang nagpabaha sa ilang lugar sa Zambales. Sa Kalinga, landslide ang namerwisyo sa mga motorista. May natumbabang poste ng kuryente. May mga naitalaring landslide sa Kabugaw, Apayao, Suyo, Ilocos Sur, maging sa Kayapa, Nueva Vizcaya. Ulang dala ng habagat naman ang nagpapaulang magdamag sa Metro Manila. Halos mag-zero visibility kaninang madaling araw sa ilang bahagi ng EDSA. At may mga gutter deep ding baha. Ayon sa Pag-asa, asahan hanggang Lunes ang ulan sa Metro Manila. At the earliest, parang Monday, meron pa rin pong habagat. And then Tuesday, medyo mag-i-improve na yung weather as long as wala tayong nakikitang panibagong disturbance. Oscar Oida, GMA News. Itinanggi ng gobyerno na arestado na si Senator Bato de la Rosa kaugnay ng kasong crimes against humanity mula sa International Criminal Court. There's been a lot of speculation na nahuli siya and he's being whisked away to The Hague. Hindi po totoo yan. Wala sa amin, wala sa NBI, no? So, hindi totoo. Nasa Pilipinas pa rin po ba? Yun yung paniwala namin because tuloy-tuloy naman yung surveillance natin. We'll continue to do our manhunt to locate him. And yun nga, we have several areas na talaga tinututukan namin. I really have no information or data. I think it's more of a law enforcement matter at this time. Kumalat online na naaresto umano ang senador, lalo na nang mag-post ng kaalyadong si Attorney Jimmy Bondoc tungkol sa di niya tinukoy na bad news na binura rin niya na kalaunan. Nag-post din ng kaalyadong si Attorney Harry Roque na may nanghudas kay Bato. Git ni DILG Secretary John Vic Remulla, hindi isisikreto ng mga otoridad kung madakip man si De La Rosa na huli umanong nakita sa Mindanao. Question naman ni Palace Press Officer Claire Castro ang timing ng mga post ni na Bondoc at Roque na itinaon umano para matabunan ang mga nasiwalat ng Commission on Audit tungkol sa confidential funds si Vice President Sara Duterte. Kita umano ang motibo sa tinawag ng diversionary tactic ng mga kaalyado ng bise.
Sinusubukan ng GMA News na makuha ang reaksyon ni Bondoc at Roque kaugnay niyan. Day 13 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa muling pagtestigo ni dating State Auditor Attorney Roderick Wamil, kwestiyon ni Senator Judge Amy Marcos kung may pananagutan nga ba si Vice President Sara Duterte, gayong hindi naman ang busy ang mismong may hawak ng confidential funds. May report si Joseph Moro. Tinanong ni Senator Judge Amy Marcos at dating State Auditor Attorney Roderick Wamil kung may pananagutan nga ba si Vice President Sara Duterte sa hindi wastong pag-liquidate ng confidential funds ng OVP at DepEd. Nauna kasing sinabi ni Wamil na batay sa panuntunan ng COA, ipinagpapalagay na nagamit ang pera sa personal na bagay kung hindi ito na-liquidate ng maayos. Ang liwaliwanag na hindi naman si Vice President ang payee. Hindi naman sinasabi na nasa kanya yung pera. Ang liwanag sa inyong joint circular that the Special Disbursing Officer is the one who was designated by the head of agency to have custody, di ba? And in the case of the OVP, si Acosta yon. In the case of DepEd, hindi ba si Fajarda yon? That is not entirely correct po, Your Honor. Because under the joint circular, it shall be the responsibility of the head of the agency first to approve yung cash advance. Pangalawa, to oversee yung agency-wide utilization. Pangatlo, to ensure compliance with the joint circular. And also po, inattest din po ni OBP yung... Unresponsive po, is there a COA finding na ninakaw ang confidential funds doon sa various AOMs and notice? Meron bang sinasabi doon na ninakaw? It was stolen? There is a prima facie evidence na nagamit po siya for personal use or benefit under the joint circular. Git ni Wamil, pananagutan ng pinuno ng ahensya ng gobyerno na matiyak na nagamit ng tama ang pondo ng opisina niya. Ang sabi doon, head of agency or person designated. Oo, ang liwanag sa definition ng joint circular. Mag-yes or no ka lang, kanina ka pa inaaway mo ko lagi. Sorry po, Your Honor. But hindi po ako pwedeng mag-answer categorically since yun nga po yung provision. Lumabas din sa pagdinig na ipinababalik ng COA sa Office of the Vice President ang mahigit 73 million pesos na pera ng gobyerno. Hindi raw kasi nakapagpakita ang OVP ng pruweba ng pinagkagastusan ng pondo. Kapag naging final na po, on the level pa lang po ng COA, ay dapat na po siyang bayaran. Even if there is a pending petition with the Supreme Court, hindi po siya may stay unless may TRO po. Pagsisiwalat pa ni Wamil, imbes na official receipts mula sa mga pinagbilhan, acknowledgement receipts o papel na pinapipirmahan sa taong tumanggap ng cash o in-kind lamang ang ipinasa ng OVP. Masasabi mo bang standard practice yan ng iba pang mga ahensyang iyong na-audit? Hindi ko po siya masasabing in standard practice since ito po yung kauna-unahang beses na puro AR po yung sinamit sa amin. Ang OVP lamang din daw ang naranasan ni Wamil na tumangging tanggapin ang unang audit observation memo na naglalaman ng mga paglabag sa liquidation rules. Wala daw pong mag-receive. Nangyayari ba yan na hindi tinatanggap ng ahensya? Yan po yung first time na nangyari po, Your Honor. So, that's unusual? Yes po, that's unusual po. Dagdag pa ni Wamil sa pulong ng OVP at COA noong September 2023, hiniling ng kampo ng bise na imbes na audit observation memo, baka pwedeng audit query na lamang ang ibigay sa kanila. Tumanggi raw ang COA dahil labas ito sa proseso. Kasama niya sa pulong na yon ang Defense Counsel ngayon ng bise na si Attorney Michael Poa. Hindi po pa conflict of interest yun para siya ay mag-represent dito ngayon sa natin, pinag-uusapang confidential funds when in fact, siya mismo pumunta doon sa COA office para makipag-usap sa kanila. I believe there is no conflict with respect to that given that he is not the one in trial in this case. If you could just give me maybe 2 minutes to just give context to that meeting. Unfortunately, counsel, no. You will have the appropriate opportunity during your presentation of evidence. Natanong naman ng GMA News si Atty. Poa kung hiniling ba talaga nila sa COA na magkaroon ng audit query. Wala namang masamang nangyari doon and nabanggit ko na rin kahapon that it was actually COA ICFAO that asked for that meeting. Nasabi naman ng testigo that we were just there to clarify guidelines. So syempre ang posisyon namin kung kaklarify lang naman yung guidelines, bakit hindi audit query, di ba? Ang gawin nila.
Pinagbigyan naman ng Senate Impeachment Court ang hiling ng prosekusyon na bigyan ng judicial notice ang mga pagdinig sa Kamara na naging basihan ng Articles of Impeachment laban sa bise. Ibig sabihin, tatanggapin na ng Korte bilang fact ang mga lumabas sa pagdinig ng Quad Committee at House Justice Committee noon at hindi na kailangang patunayan pa. Mas mapapabilis daw kasi nito ang paglilitis. Pagkontra ng depensa, hindi ito dapat otomatikong gawing ebidensya sa Senate Impeachment Court. Dapat din umunong bigyan ng pagkakataon ng kampo ng bise na i-cross-examine ang mga nasa likod ng ebidensya gaya na video recordings at committee reports. They remain assertions that must be proven by evidence. It is not a substitute for the presentation and formal offer of competent evidence, nor does it dispense with the applicable rules on authentication, hearsay, relevance, and the right of the respondent to object and confront the evidence presented against her. Joseph Morong, GMA News. Ibinasura ng Korte Suprema ang pinagsamang petisyon ni Vice President Sara Duterte at abogadong si Israelito Torion kaugnay sa pagkwestiyon nila sa impeachment proceedings ng Kamara na lumagpas umano na sa constitutional authority dahil sa pangalap ng ebidensya sa pagdinig. Sabi ng Korte, moot na o hindi na nangangailangan ng resolusyon ng mga petisyon dahil naaprobahan na at nai-transmit ang Articles of Impeachment sa Senado. Arestado sa entrapment operation ang isang babaeng nagbebenta umano ng mga peking concert ticket ng K-pop superstar na BTS. Inireklamo ang suspect ng isa sa mga bumili na napansing ang kanyang seat number ay pareho ng nasa ticket ng iyo pang nabentahan. Mahigit 14,000 pesos ang presyo ng ticket. Nagreklamo rin ng mga iba pang bumili ng concert ticket. Maharap sa reklamong estafa ang babae na sinusubukan pang makuhanan ng pahayag. Para sa patuloy na pangangalaga sa kalikasan, ilang mangingisda sa Iloilo ang tinuruan para mapanumbalik ang magandang kalagayan ng marine ecosystem. Sa tulong yan ng programang Mangrove Fiesta ni Ramon Magsaysay Award Foundation na pinangunahan ni 2021 Ramon Magsaysay awardee Roberto Cadodoy Balon. Tinuruan at ginabayan ang mga mangingisda sa pangangalaga sa kalikasan, kabilang na sa pagtatanim ng bakawan. Layo na hindi lang kalikasan ang matulungan, kundi pati na ang kabuhayan ng mga residente. Bago ngayong gabi, bumilis pa ang galaw ng bagyong Maymay habang papalapit sa Ilocos Norte o Ilocos Sur ayon sa Pag-asa. Nakataas ang wind signal number 2 sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, northern at central portions ng La Union, northwestern portion ng Pangasinan, western portion ng Apayao, Abra, western portions ng Kalinga at ng Mountain Province, at northwestern portions ng Benguet at ng Cagayan. Wind signal number 1 naman sa mga nalalabing bahagi ng La Union, ng Pangasinan, ng Apayao, Kalinga, pati na ang natitirang bahagi ng Mountain Province. Gayon din sa Ifugao, nalalabing bahagi ng Benguet, southern portion ng Babuyan Islands, nalalabing bahagi ng mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, northern portions ng Zambales at ng Tarlac. Pati na sa northern portion ng Nueva Ecija at northern at central portions ng Aurora. Huling namata ng bagyong Maymay sa vicinity ng Magsingal, Ilocos Sur. Ayon sa Pag-asa, posibleng maglandfall ang bagyong Maymay sa Ilocos Norte o Ilocos Sur o di kaya ay sa bahagi ng La Union ngayong gabi o bukas ng umaga. Pagkatapos ng landfall, tatawarin ito ang iba pang bahagi ng northern o central Luzon. Posibleng humina rin ito pagtawid ng lupa hanggang sa maging LPA na lamang. Mikey Quintos pinaghahandaan na ang licensure exam. Last year nagtapos ng architecture si Mikey after 10 years in college. Abala rin si Mikey sa pagpapractice ng kanyang kurso. I partnered with my best friend noong college na lisensyadong architect na, and I'm actually in it for experience. Maybe next year I'll take the boards. Sayang naman yung 10 taon kung di ko ibo-boards, di ba? Busy naman sa paghahanda para sa kanilang fan concert this Saturday na Dust Via Love Actually, sina Dustin Yu at Bianca De Vera. Ipinasilip ni Dustin ang kanilang rehearsals. Una nang sinabi ng Dust Via na may sorpresa sila sa dulo ng event na di raw dapat palampasin. Aubrey Carampel, GMA News.